Hello mga sangkay! Welcome back to my channel. Ito po muli ang inyong sangkay na si Sangkay Loans muling nagbabalik. Kumusta? Kumusta kayong lahat? Sana nasa maayos na kalagayan ng lahat. Mapa dito sa Pilipinas or sa mga nasa ibang bansa, dobling ingat tayo. No? So mega love shoutout sa inyong lahat. Sa Team Sangkay Original, Team Sangkay Sponsors, Team Kalingap, Kuya Val, at Edna, Kalingap Rob. Sa lahat ng aking mga followers, supporters, and subscribers, sa mga lolos, lolas, FWs, and PWDs, mega love shoutout sa inyong lahat. And of course, I love you all. Ayan. Kumusta mga sangkay? Mega love shoutout sa aking mga sponsors. Kay Tita Bing, ang kanyang YouTube channel ay Horbin TV Vlog. Subscribe po natin siya. Kay Tita Mina Haramilio, ang tita kong Vayot. Kay Tita Pia Payne, ang kanyang YouTube channel ay Pia Payne. Subscribe din po natin siya. At ang pinaka-gorgeous sa lahat ng aking sponsors, si Mamita ng San Diego, California. Ayan. At sa lahat ng aking mga followers, sa lahat ng mga nagmamahal kay Sangkay, at sa lahat ng Kalingap partners, mega love shoutout sa inyong lahat. So bago tayo dumako sa ating pag-uusapan, gusto ko lamang po kayong anyayahan no na ang Team Sangkay ay open po ulit ngayon kasi nagkaroon ako dati ng group na Team Sangkay nung time na nagpabahay tayo kay Chona. No, matagal na panahon na po 'yon. So na-dissolve na po 'yon, wala na po 'yon yung mga grupo na 'yon, yung mga kasamahan ko wala na. So ngayon gusto kong muli buksan, buuhin muli ang Team Sangkay, no? Kasi para makatulong tayo sa pangangailangan ni Kuya Val. Kung mayroong mga magagandang proyekto si Kuya Val, gusto ko na maging part tayo doon. No? Meron akong mga nakikita na mga loyal talaga na laging nandoon, nagko-comment sa aking mga uploads, no? Sana maging part kayo. Kagaya nito ni Tita Amazing. Yan, lagi yan nandiyan dyan. Si Tita Sylvia Scott. Si Tita Elvera Olofsen, no? Si Inay Leonie Rodriguez, no? Si Kumaring Mia Bumanlag. Si Reynolds, ito yung certified na bayot. Beshi. Si Tita Ruth Soyop, no? Meron din yung group ng mga lady drivers ng Abu Dhabi, no? Marami ito sila doon. Si Tita Rose Boris 1, si Tita Sapia Dido ng Paris, si Tita Amy Kedlat, no? Ito yung si Night Owl, yung kanyang channel, no? Ay, yung kanyang ginagamit na pang-comment. Si Tita Teresa Yolo, no? Meron pa yung si Twin, Twin? Yung nagbigay sa akin nung naka 50,000 subscribers, nagpaabot yun ng pangkape ni Sangkay, pang Starbucks. So, lahat ng mga ito, sana maging part ng Team Sangkay, itong aking mga binanggit. Automatic na rin kasama yung aking mga sponsors, yung apat na aking mga sponsors, no? At sa lahat ng mga gusto na sumali sa Team Sangkay, na gusto makatulong dito sa mga proyekto ni Kuya Val, kahit kunti lang ang may ambag natin, basta ang mahalaga, galing sa puso, at makatulong tayo sa mga proyekto ni Kuya Val. Message nyo lamang po ako sa aking FB page, Sangkay Loans PH. Ako po yan, sasagot po ako sa inyo, message nyo lamang po ako. Maraming salamat po sa inyo. So dako na tayo dito sa ating pag-uusapan ngayon. No? Alam niyo na siguro kung ano yung ating pag-uusapan. Nakita niyo na dyan sa thumbnail. Ito'y patungkol kay Mighty Emmy. Una sa lahat, gusto ko lamang pong unahan kayo na itong aking content na ito ay hindi pangbabash kay Tita Emmy, kundi ito'y isang paalala or advice bilang isang kaibigan. Tita Emmy, peace po tayo, no? Ito'y lamang po, ito'y isang aking opinion or advice bilang isang si Sangkay na kaibigan, no? Ibig sabihin ng Sangkay ay kaibigan po, no? Malaki ang respeto natin dito kay Tita Emmy, dahil sa unang-una, mas nakakatanda siya sa atin. Pangalawa, kapatid siya ni Kuya Val. No, nirerespeto po natin to. And yung kanyang grupo, suportado po tayo dito sa kanyang grupo na ginagawa. No? Kaya ko lamang po nagawa ito kasi alam ko si Tita Emmy ay baguhan lamang dito sa YouTube. No? Tayo, kahit papano, kahit mas bata tayo sa kanya, kahit papano, mas may kaalaman tayo ng konti sa kanya kasi mas nauna tayo na nandito sa YouTube, no? Napansin ko lamang po kasi, no, na si Tita Emmy,
dalawang beses na nag-comment sa akin, no, sa mga upload ko, which is maganda yon yung kanyang ginagawa, no, na nagpapaalala, pinapaalalahanan niya na sabi niya, Sangkay, nakamasid kami sa'yo. Yung mga ginagawa mo, yung mga content mo, parang nire-review nila, tinitingnan nila kung meron nga ba akong nalabag. So yung unang comment niya doon sa akin, yung matagal ko nang upload po yun, mga a week ago. Then parang pinaalalahanan niya ako kasi nauna yung upload ko na yun bago mag-announce si Kuya Val na bawal na mag-content ng mga content creator. No, so pinaalalahanan niya ako. Pero sinagot ko kasi siya doon. Sabi ko, Tita Emmy, matagal na po, mas nauna po yung in-upload ko na yan. Yung yan na aking upload na yun kaysa doon sa pag-announce ni Kuya Val. And then pangalawa, meron na naman siyang nakita na paalala na naman sa akin. Wala akong against doon. Hindi ako against doon sa ginagawa. Sabi ko, suporta ako dito sa merge na ito sa kanyang grupo kasi maganda po yan na napapaalalahanan yung mga reactors, no, yung mga vloggers. Ang sa akin lamang dito, no, wag sanang mamasamain at wag ninyong bigyan ng kahulugan ito na aking content ngayon. Mas maganda siguro, Tita Emmy, sana alam ko na mas malawak ang iyong pangunawa dahil may edad na po kayo, mas maintindihan niyo po yung aking sinasabi. Ang sa akin lamang po, no, mas maganda po sana na i-message niyo po ako or kung sino man ng mga vloggers dyan or sino man mga reactors, mas formal kung i-message mo in private yung tao kesa doon sa magko-comment ka. Kasi hindi maganda yung dating, no, baka mabash po kayo. Ito'y pagprotekta para sa iyo. Kasi alam natin na may kanya-kanya tayong mga supporters. Baka halimbawa kagaya sa akin, baka meron supporters na makabasa doon na mabash kayo doon. No, ito'y lamang para maprotektahan kayo. Pangalawa, mas maganda yung mini-message nyo po yung tao kasi bukod doon sa formal ang dating, meron ka pang reference. Kasi kumbaga, sa nagtatrabaho tayo sa isang kumpanya, di ba normal na once na merong violation yung isang employee, pinapadalhan ng memo. Ganun po yung formal na procedure na ginagawa ng HR, pinapadalhan ng memo ang isang empleyado. No? Tapos, bukod doon, gaya na sabi ko, meron ka pang reference. May file mo pa yon na, ops, ito si Sangkay, winarningan ko ito nitong araw na ito, na kasi nandoon sa conversation. Nandito si Sangkay, itong araw na ito, tapos ito yung kanyang content, mga ganyan, para meron tayong reference. No? Maganda po yung ganon. Ito'y advice, no? Kasi lahat naman, siguro karamihan sa atin, mga nakapagtrabaho sa mga opisina, alam natin ang normal at saka yung formal na procedures na ginagawa. Bukod po dito, para sa akin, no, bukod dito sa mga ganito, mas maganda siguro kay Tita Emmy, no, na pag-aralan niya pa yung YouTube. Kung paano ang kalakaran dito sa YouTube. Alam po natin, Tita Emmy, wag niyo pong seryosohin yung mga bagay-bagay dito sa paalala ito, isang advice bilang isang kaibigan, uulitin ko, na mas nauna sa iyo dito sa sa YouTube. Hindi porket nauna tayo, no, sasabihin natin na wala kang kaalaman. Meron po kayong alam. Kaso nga lang po, mas marami, mas malawak yung kaalaman namin sa tagal na namin dito sa YouTube kung paano ang pasikot-sikot dito. Mas maganda po siguro na wag masyadong seryosohin ang mga bagay-bagay dito sa YouTube. Halimbawa, merong mga bangayan. Pag-aralan nyo po. Kasi alam natin na minsan, ang mga bangayan dito sa YouTube, no, minsan content lamang po yan. No? Content lamang po yan. Halimbawa, lalo't lalo na kung maliit ang views, konti ang views ng isang vlogger, kailangan niya talaga magsumikap. No, magsumikap na magkaroon ng views kasi what for? Nandito tayo sa YT, sa YouTube, no? Kung magiging hipokrita tayo na sasabihin natin hindi natin kailangan ng kita. Naglalaan tayo ng oras dito sa YouTube para magkaroon tayo ng revenue. So kailangan kumayod. Ganyan po, strategy po yan ng mga vloggers, no, Tita Emmy. Dapat alam niyo po yan, yung mga ganyang bagay. Kasi, at isa pa, mas maganda yung merong mga kaguluhan, merong bangayan na nangyayari. Yung hindi naman sobra, yung mga below the belt, no, na bangayan na nakakatulong po yan sa kalingap.
Nakakatulong po yan kay Kuya Val. Napapaingay natin ang Kalingap. Pangit po kasi talaga na sasabihin natin, gusto natin ng katahimikan ng Kalingap kasi paano pag natahimik ang Kalingap? Anong mangyayari? So, hindi magiging maingay, hindi mapag-uusapan. No? Ito yung ganito, ito yung realidad sa YouTube. Kaya ito yung gusto kong iparating dito sa kay Tita Emmy na huwag masyadong seryosohin, pag-aralang mabuti kung ang mga bagay-bagay, ang mga kaguluhan dito, ay totoo ba ito or hindi. Kung naabutan nyo lamang po ang bangayan namin noon ni Chorva, no, ni na Ingrata, mas matindi po yun. Yung bangayan noon na may mga kasuhan, nandoon si Chorva sa krame, sabi nagpa-file na ng case sa akin. Pero nalaman natin, na alam din naman natin, alam ko rin naman na yun ay mga strategy para panuorin ng mga viewers. No, panuorin, uy, si Chorva nasa krami na, nagpa-file na kay Sangkay. Ganun ang reaction ng mga tao. Yun naman pala si Chorva ay nagwawalis lamang or namamasura lang. Namamasura lamang dun sa labas ng krami. Or ang ginawa ni Chorva talaga, nag-video lang siya, nandoon lang siya sa gate ng krami para sabihin ng mga tao na, uy, oo nga. Style po yan, strategy po yan ng mga vloggers na para panuorin. No? Kasi alam natin na karamihan dito, pagka ganyan na bangayan, aminin natin o hindi, na pagkabangayan, pagkachismisan, may views tayo. Ito yung realidad na dapat lawakan yung pangunawan ni Tita Emmy, no, na dapat isipin niya, ops, hindi pala dapat natin seryosohin, dapat sakyan lang pala natin ang mga ganito. Yung mga ganyang bagay. So, ganito ang ano, kasi para tayong nasa pelikula. Pagka walang strategy, walang anong tawag doon, kung walang suspense yung pelikula, wala, hindi pa panoorin, walang ka-thrill. Walang thrill ang panunuorin natin kung dire-diretso lamang, no. So ganito rin dito sa YouTube, no, dapat may thrill din ang mga pinaggagawa natin. Huwag natin seryosohin ang lahat ng mga nangyayari dito sa YouTube, no, kasi ito'y bilang strategy ng mga vloggers para magkaroon ng kita, para magkaroon ng views, magkaroon ng revenue. Yan yung realidad dito. No, dahil gaya ng sabi ko, kung tahimik ang ating YouTube channel, lalangawin tayo. Kailangan natin mag-ingay. Kailangan din natin yan, yung ginagawa na, yung mga ganyan, nakakatulong po yan. Nakakatulong sa Kalingap. Hindi ko sinasabi na dapat magkaroon ng mga bangayan. Dapat lamang talaga, yun yung dapat anuhin ni Tita Emmy, no, yung kontrolin niya, yung mga below the belt, no, yung below the belt na mga bangayan, yung mga words na lumalabas sa salita na salita ng mga vloggers, ng mga reactors, yun yung dapat bantayan ni Tita Emmy. Yung dapat kanyang subaybayan. Kung ito nga ba talaga, pangit yung mga ganyan na mga nagmumura, yung mga ganyan na yung talagang magsasalita ng yung mga private parts ng tao. Alam natin na may mga ganyan, na mga nagbabanggit ng mga ganyan dyan, ng mga reactors. Yun yung dapat bantayan ni Tita Emmy. Pero kung yung mga bangayan lamang, spicy po yan. Pangpaanghang po yan ng pagkain. Kumbaga parang yung ating putahe maging maanghang para meron tayong anong tawag dito, meron tayong panlasa, no, malasahan natin. So ito lang yung point ko dito. Ito yung gusto kong i-point dito kay Tita Emmy. Gaya ng sabi ko, ito hindi pang babash, hindi pang babalahura, hindi pang kung ano man ang mga dapat iisipin diyan na kinukontra natin si Tita Emmy, hindi. Yung kanyang grupo na Merd, hindi po yon. Ito ay isang advice, friendly advice, bilang isang, kahit papaano may nalalaman tayo dito na sa YouTube, no, sa katagalan na natin dito, at alam natin si Tita Emmy na napaka-professional na tao, medyo straight kasi siya, no, hindi niya alam siguro yung mga bagay-bagay na dapat sakyan, dapat ang pananaw niya kasi ganito, nakatutok talaga sa ganyan, seryosong bagay, dapat hindi siniseryoso ang lahat ng mga bagay dito sa YouTube. Kasi once na sineryoso natin ako, baka maluki-luki tayo. So muli, maraming salamat mga Sangkay, no, sa panonood dito. Tita Emmy, may Tia Emmy, wala pong masamang tinapay itong aking ginawang ito, kundi ito isang pagpapaalala, advice na sana mapulutan ng aral, no, para sa iyo bilang isang kaibigan, bilang isang sisangkay na nandito, na iisa tayo sa Kalingap.
Muli maraming salamat mga Sangkay sa panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkay Loan, subscribe nyo na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share itong video na ito mga Sangkay. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa ang dako ng mundo bang kinaroroon. Paalam na mga Sangkay. Paalam.